Kailan nga ba matatapos ang One Piece manga? Ito ang tanong na matagal nang pumapasok sa utak ng maraming One Piece fans, lalong-lalo pa simula ng pagdating ng Final Saga. At mismong si Oda ay nagbigay na ng mga sarili niyang estimate tungkol dyan. Noong 2020, sa isang interview, sinabi ni Oda na sa tansya niya, aabutin pa raw ng 5 years ang manga. Pagkatapos ng 2 taon, noong 2022, pinatibay niya pa ang nauna niyang pahayag at sinabing may 3 taon pa raw na natitira sa One Piece. Kaya kung si Oda mismo ang papaniwalaan natin, mukhang ngayong 2025 na nga matatapos ang One Piece. Uulitin ko galing yan sa mismong bibig ni Oda, hindi ko lang inimbento yan. Pero kahit mismong sa author na galing, nakakagulat at nakakawindang pa rin ang impormasyon na yan. Dahil kung totoo ito, kahit matapos pa ito sa dulo ng 2025, ibig sabihin may humigit kumulang 48 weeks na lang na natitira sa manga. Kahit hindi na mag-break si Oda at tuloy-tuloy siyang maglabas ng chapter every week na alam naman natin na malabong mangyari, ibig sabihin nito na matatapos na ang One Piece sa susunod na 48 chapters. Medyo mahirap ng paniwalaan yan. Ang dami pa nga kasi nating hindi alam sa One Piece. Kakasimula pa nga lang ng Elbaf arc. Hindi pa natin nakikita ang buong itsura ni Joy Boy at Imu. Hindi pa natin alam kung anong nangyari sa Void Century. Hindi pa nga natin alam kung anong itsura ng kayamanan na One Piece na siya mismong title ng anime. Paano naman mapagkakasya lahat ng yan ni Oda sa loob lang ng 48 chapters? Baka nga kahit maglabas siya ng 2 or 3 chapters per week sa buong 2025, kulangin pa rin yan. Kaya nga yan ang susuriin at sasaliksikin natin ngayong araw. Kailan nga ba matatapos ang minamahal natin na One Piece? At kung hindi ito matatapos ngayong 2025, kailan talaga ito totoong matatapos? Syempre, para masagot yan, kailangan nating suriin kung ano-ano pa ba talaga ang mga siguradong arcs at islands na pupuntahan ng mga bida natin. Ano-ano mga kaganapan pa ang siguradong mangyayari sa mga arcs na yon? Sino-sinong tauhan na magpapakita? At sino-sino mga grupo ang magbabanggaan. Kapag nasagot natin ang mga yan ay malilinawan tayo kung ano ba ang expected na haba ng mga natitirang arcs sa One Piece. At kapag pinagsama-sama natin ang haba ng mga arcs na ito, dito na natin masasagot kung kailan nga ba ang tunay na ending ng storya. Obvious naman siguro na magiging mainly speculation at teorya lang ang mga babanggitin natin ngayong araw dahil pagbabasehan natin ang mga potential na mangyayari sa hinaharap. Kaya kung hindi ka mahilig sa mga teorya ay hindi para sa iyo ang video na to. Pero kung interesado ka sa topic natin, ay tuloy na tayo. Simulan natin ang usapan sa kung ano-ano ba ang mga arcs na siguradong dadaanan pa natin sa storya. Sa tingin ko nga, merong at the very least 3 arcs na siguradong makikita natin. Ang una ay ang nagaganap na Elbaf arc. Ang pangalawa naman ay ang arc na magaganap sa Laugh Tale Island. At ang panghuli ay ang Final War arc na mangyayari. Uulitin ko lang ito lang yung mga siguradong arc. Kumbaga, imposibleng matapos ang storya nang hindi nadadaanan ng mga arcs na ito. Pero inaamin ko naman na posible na may mga additional arcs pa na idadagdag dyan si Oda, lalong-lalo na yung mga mini arcs lang. Simulan nating suriin ang Elbaf arc. Subukan nating suriin kung ano ang mga mangyayari sa arc na ito, at ano ang magiging estimated na haba nito. Bago pa man dumating ang Straw Hat sa island na ito, matagal nang alam ng fans na pupuntahan ito ng mga bida natin. Kakapasok pa lang kasi nila ng Grand Line ay nasimulan na itong mabanggit. Sa paglipas rin ng panahon, unti-unti rin silang nakakilala ng mga tauhan na nanggaling sa Elbaf o may koneksyon rito. Dito nagmula ang naging kaibigan nila na si Dory at Brogy na captain pa nga ng Giant Warrior Pirates. Dito rin galing si Oimo at Kashi na nakilala nila sa Enies Lobby. Dito rin galing si Hajj Rudin at buong New Giant Warrior Pirates na naging miyembro ng Grand Fleet. Bukod pa rito, dito rin matatagpuan ang matagal nang ipinakilala na prinsipe ng mga Giants na si Loki na may koneksyon sa naging kaibigan nila na si Charlotte Lola. Mismo ang naging kaibigan at protektor ni Nico Robin na si Jaguar de Sol ay dito rin nagtatago at naninirahan. Si Shanks, Yasop at buong Red Hair Pirates ay mukhang may koneksyon rin sa isla na ito. Hindi pa natin alam ang eksaktong relasyon nila sa mga Giants, pero mukhang marami sa mga Giants ay tinuturi ang Red Hair Pirates bilang kaibigan. Sa dami nga ng mga tauhang may koneksyon sa lugar na ito, ay halos imposible na nga itong hindi daanan. At siguradong magiging malaki ang papel ng mga tauhang yan sa arc na nagaganap. Bukod pa rito, isa rin ng mga Giants ng Elbaf sa pinakamaraming alam tungkol sa mitolohiya ng Sun God Nika. Alam nila ang itsura at pangalan ng figurang ito, at mukhang sa lugar pa nga nila nanggaling ang alamat nito. Kaya siguradong maraming mabubunyag tungkol sa Sun God Nika at sa kasaysayan niya sa mismong Elbaf arc. Isa pa, dahil nga malaki ang koneksyon ni Shanks sa Elbaf, dahil mukhang naging malapit na rin siya sa mga mamamayan nito, at tumulong pa nga upang ikulong ang prinsipe nilang si Loki. Malaki rin ang tsansa na ma-involve si Shanks at buong Red Hair Pirates sa isang matinding labanan sa kalagitnaan ng Elbaf arc. Hindi pa malinaw kung sino ang magiging kalaban nila, kung Blackbeard Pirates ba o Holy Knights o baka nga friendly match pa laban sa Straw Hats. Pero kung sino man, panahon na rin siguro para makita natin sila sa isang seryosong labanan. Base sa mga posibleng kaganapan na yan, akma lang siguro na umabot ng 70 chapters ang arc na ito.
na halos kapantay lang rin o mas mahaba ng konti sa nagdaang Egghead arc na inabot ng 68 chapters. Again, minimum lang yan ha. Maaari pa yang humaba lalo na kapag humaba ang mga labanan na nangyari sa arc na ito. Pagkatapos naman ng Elbaf arc, pag-usapan naman natin ngayon ang Laugh Tale arc. Halos sigurado na rin kasi na pupuntahan ito ng mga Straw Hats. Dito nga kasi sinasabing matatagpuan ng One Piece. At simula pa lang talaga, ito naman talaga ang pangunahing layunin at destinasyon ng mga Straw Hats, lalo na ng captain nila. Kaya halos imposible na hindi man lang nila puntahan ang island na ito, kahit man lang saglit lang. Magkakatalo na lang talaga kung gaano katagal aabutin ang pamamalagi nila sa isla. Ngayon, ano naman kaya ang mga kaganapang mangyayari pagdating ng islang ito? Unang-una, malaki ang tsansa na abandonado o walang tao sa islang ito. Kung meron man, isa o kakunti lang. Hindi katulad ng mga usual na isla na pinupuntahan ng mga Straw Hats na punong-puno talaga ng mga tauhan na makikilala o makakalaban ng mga Straw Hats. Pero dahil nga ang Laugh Tale ay isang maalamat na lugar na halos walang nakakaalam ng lokasyon at kukunti pa lang ang nakakarating, asahan natin na walang sibilisasyon na nakabase rito. Dahil dito, pagdating sa Laugh Tale arc, hindi nakakailanganin ng tradisyonal na intro na nakikita natin sa ibang arcs, kung saan ipinapakilala ang lugar, kultura at maging mga tauhan ng isla. So kung walang tao at walang sibilisasyon rito, anong magiging main focus ng arc na ito? Ano pa, edi ang One Piece. Dito mapapakita at may papaliwanag sa atin kung ano nga ba ang misteryosong kayamanang ito na iniwan ni Joy Boy para sa hinaharap. May kinalaman ba ito sa paglaban sa mga Celestial Dragons? Anong kinalaman nito sa True Dream ni Luffy na hindi pa ibinubunyag sa atin? Bakit hindi ito nagawang gamitin ni Roger noong panahon niya? Bukod pa sa One Piece, tiyak na may poneglyph rin sa islang ito na magpapaliwanag tungkol sa lahat. Tungkol sa Void Century, Ancient War, Will of D at iba pa. Alam nga natin na alam ng Roger Pirates ang true history of the world at malamang na dito sa Laugh Tale nila na pag-alaman ang impormasyong ito. At dito rin sa arc na ito natin malalaman ang buong storya. May mga konti na tayong alam tungkol rito at siguradong madadagdagan pa ang alam nating impormasyon sa Elbaf. Pero sa Laugh Tale talaga mabubunyag ang buong katotohanan. Malamang nga ay may flashback pa ito sa Void Century. Kaya more on lore exploration at baka nga flashback pa ang mangyayari sa arc na ito. Dahil dyan, mas magiging maikli ito sa mga usual na arc at sa tingin ko, aabuti ng humigit kumulang 20 chapters lang. Pagkatapos naman ng Laugh Tale, isa pang siguradong arc na magaganap ay ang Final War. Siguradong may magaganap na labanan sa pagitan ng puwersa ni Imo at World Government laban sa puwersa ni Luffy at ng kanyang alliance. Literal na si Oda na rin ang nagsabi na may malaking digmaang magaganap sa Final Saga. Kaya imposible na walang maging ganitong arc. Pero aaminin ko na hindi naman sigurado na after Laugh Tale arc pa ito mangyayari. Pwede rin naman na baliktad na mangyari at mauna muna ang Final War bago tuluyang makarating sa Laugh Tale arc ang Straw Hats. At more on conclusion at epilogue na lang talaga ng storya ang mangyayari sa Laugh Tale kung puntahan man nila ito pagkatapos ng Final War. Pero para sa akin, mas malaki pa rin talaga ang tsansa na mauna munang makapunta si Luffy sa Laugh Tale at matapos malaman ang totoong true history, doon na siya magdedesisyon na makipagdigmaan ng direkta kay Imo at World Government. Pero kahit ano pa man ang mauna sa dalawang arc na ito, ang nakatitiyak ay matutupad ang dalawang arc na ito. Comment nyo na lang sa baba kung ano sa tingin nyo ang mauuna sa dalawang yan. Ngayon, gaano kaya kahaba ang Final War na ito? Kung hindi nyo pa napapanood ang video natin sa kung sino-sino ang magiging parte ng Final War, panoorin nyo na lang rin yan dahil inilista na nga natin yan lahat doon. Pero in short, napakaraming grupo at tauhan nga ang magiging parte ng digmaang ito. Simula sa Straw Hat Grand Fleet at Alliance, Revolutionary Army, Cross Guild, Sword, Holy Knights, Seraphim, Red Hair Pirates, Blackbeard Pirates at marami pang iba. Kaya sigurado magiging labo-labo at mahaba-haba ang labanang ito. At tiyak na magiging isa sa mga pinaka-epic na arc sa kasaysayan ng lahat ng manga. Siguradong sigurado yan. For comparison, ang Marineford War na naganap ay inabot lang ng 30 chapters, habang ang raid sa Onigashima ay inabot ng halos 72 chapters. Imposibleng mas maikli pa sa mga yan ang mas malawak na Final War. Base sa dami ng mga tauhan na sasali sa labanan, inaasahan ko na aabuti ng halos 100 chapters ang arc na ito, na higit 3 times na mas mahaba pa sa Marineford. Ngayong naisa-isa na natin kung anong mga arcs ang siguradong dadaanan at natansya na rin natin kung gaano sila kahaba, panahon na para simulan nating kalkulahin kung gaano pa kahaba ang natitira sa One Piece manga. Summarize muna natin. Para sa Elbaf arc, around 70 chapters. Para sa Laugh Tale arc, around 20 chapters. Para sa Final War arc, around 100 chapters. Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng yan, ibig sabihin na aabutin ng 190 chapters ang tatlong final arcs. Dahil opisyal na natapos ang Egghead sa chapter 1125, kapag dinagdag ang 190 chapters ng huling 3 arcs, ay ibig sabihin matatapos ang One Piece around chapter 1315. Okay, sige. Ka-scholar, gaano naman katagal aabutin bago ma-release ang mga chapters na yan?
Sige, sukatin natin. Alam nga natin na ang schedule ng One Piece ay weekly kaya nakakalabas si Oda ng isang chapter kada linggo. Yun nga lang, dahil lagpas 27 years na rin siyang nagsusulat, napapadalas na rin ang breaks ni Oda sa paglipas ng panahon. Sa nakalipas na 5 taon, umaabot na ng halos 20 breaks sa isang taon si Oda, or halos isang break kada 3 linggo. On average, nakakapaglabas siya ng 33 chapters sa isang taon. Kaya asahan natin na magiging ganyan pa rin ang pace niya sa hinaharap. Dahil nasa chapter 1137 na tayo sa dulo ng January 2025 at inaasahan natin na chapter 1315 na magiging huling chapter, kung ang magiging pace ay yung usual na pace sa nakaraang 5 years na 33 chapters per year, asahan natin na matatapos ang One Piece after 5.4 years or around June 2030. Kaya kung isa ka sa mga natatakot na baka malapit nang matapos itong One Piece at ayaw mo pang mangyari, huwag kang mag-alala dahil mukhang mahaba-haba pa ito. Partida sa naging estimate natin, isinama lang natin yung mga minimum o yung mga halos siguradong mangyayari pero posible pang humaba ang mga yan lalo pa kung may pipiliin pa si Oda ng mga detalye na mas i-explore pa o di kaya mga tauhan na ibalik pa, katulad na lang ni Kid o ni Big Mom. Ngayon kung medyo malayo-layo pa pala ito, bakit naman ilang beses sinabi ni Oda na matatapos niya na ng bandang 2025? Pinapaasa o tinatakot niya lang ba ang mga fans? Well, unang-una, kahit gaano pa kagaling si Oda, tandaan natin na tao lang rin siya. Hindi naman siya perpekto at nagkakamali rin. Maaring bitin na bitin lang talaga ang kanyang naging sariling estimate. At kahit siya hindi naasahan na mahaba-haba pa pala ang kailangan para maisulat ang lahat ng idea niya. Tandaan rin natin na hindi lang ito ang unang beses na mali ang estimate ni Oda. Noong nagsisimula pa lang siya sa series, una niyang inakala na aabutin lang siya ng 5 years lang upang matapos ang buong storya. Pero sa paglipas ng panahon, mas dumami pa ng dumami ang idea niya at umabot na nga ng lagpas 27 years ang manga. At yun na nga, kahit interesting ang topic natin ngayong araw na pag-usapan ng future ng One Piece, alalahanin natin na hindi naman tayo bibiguin ni Oda. At kung kailan niya man balak tapusin ang manggang ito, kung 2025 man o 2030 o kahit 2035 pa, ay sigurado magiging akma lang ito bilang pagtatapos sa isang epic na storya kagaya ng One Piece. Kaya enjoyin na lang natin yan habang nandito pa. At yan na nga ang sagot natin sa kung kailan ba talaga matatapos ang One Piece. Ikaw ba, sa tingin mo, may extra arc pa ba na madadagdag bukod sa 3 nabanggit natin? I-comment mo na nga lang yan sa baba. Kung gusto mo namang malaman ang sikreto ng mga Cursed Blades, panoorin mo na lang ang video natin tungkol dyan.